Good evening din, Brother Dante. Good evening, Pastor. Ayun, salamat to sa salamat at Pastor. Good evening, yung ito yung Pastor. sinasabi ni Kuya Carlo mahirap tong online kasi pakiramdam niya wala daw siyang kausap. Dami. Sasanay din tayo diyan. Share ko lang sa inyo yung aking screen. Tayo po ay nasa Matthew 25 na. At one thing definite, hindi ho natin matatapos ang Matthew 25. God willing, matapos natin kahit hanggang verse 13 ng Matthew 25. So tayo po ay saglit na manalangin. Samahan niyo po ako sa prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito at buong pagpapakumbaba na hinihiling po namin na kami ay tulungan mo sa gabing ito na maintindihan namin ang mga salita mo. Kaya't bigyan mo po kami ng kaliwanagan, buksan mo ang aming mga isipan at bigyan mo kami ng karunungan. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag. Gabayan po nawa ako ng banal na espiritu. At ganun din po ang aking mga kapatiran na matyagang sumusubaybay sa pag-aaral na ito tuwing araw ng Biyernes ng gabi. Salamat po sa bawat isa na dumalo sa aming pong weekend worship service. At pagpalain mo po ang bawat tahanan, bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Sa iyo po aming Ama ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua, ito pong aming panalangin. Amen and amen. So Matthew 25 verse 1. Sabi po diyan, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now, una ho sa lahat, ang Matthew chapter 25 ay karugtong yan ng Matthew chapter 24. Ang ibig sabihin ng karugtong, yung line of thoughts, yung context ng tupong Matthew 25 at yung Matthew 24 ay isa lang. Kaya kailangan ang ating pong isip ay kung ano yung pinag-uusapan dun sa Matthew 24, karugtong tong Matthew 25 na ito. Okay? Now, pangalawa po, lagi nating tatandaan na kapag ang mga talata ay nagsimula, katulad nitong verse 1, then the kingdom of heaven shall be likened. No? Ang ibig sabihin po nito, ito ay isang parable. Yan po ang isang tip, isang key na babantayan ninyo. Kapag nagsimula na ang mga talata na the kingdom of heaven shall be likened, no? Or katulad, yan po ay isang parable. Now, tatandaan din ho natin na kapag nuuna ang parable, yan po ay Hudyo lang ang gumagamit niyan, ang parable. Kabahagi po yan ng kanilang literature. Kaya pag titingnan natin, sila lang ang nakakaintindi ng parable na ginagamit ni Jesus Christ. Kasi sila lang po ang gumagamit ng parable. Ang iba pong mga bansa nung panahon nila ay hindi gumagamit ng parables. Kaya ito ay specific lang, particular lang sa mga Hudyo. Pangalawa, pagka parable ang pinag-usapan natin, tatandaan din po natin na iisa lang ang point na gustong i-drive nung gumagamit ng parable. At yun po ay yung moral of the story. Kaya pag nagbasa ho tayo ng parable,
hindi iba-iba ang meaning nun. Hindi kung ano-ano ang meaning nun. Iisa lang ho ang ibig sabihin nun ng parable. Iisa lang ang point na gustong dinrive. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Kundi ang dinadrive na point nung gumagamit ng parable, in this case si Jesus Christ, ay isa lang ang point niya dyan. At ang point niya dyan is the moral of the story. Kaya kapag tayo po ay bumabasa ng parable, hindi ho natin binibigyan ng kahulugan ang lahat ng detalye sa parable. Dahil sa literature ng mga Hudyo, yung pong mga detalye na yon ay para pagandahin lang yung istorya, para madali siyang maalala. Pero hindi ho nila binibigyan ng kahulugan ang lahat ng detalye noong parable. Kaya ang pinipick up lang nila doon is one point of the story, which is what is the moral of the story. At isa lang po yung moral of the story na yon. Kaya yun po yung titingnan natin dito sa parable na ito. At hindi lang dito, kundi maging yung iba pong mga parables. Basta tatandaan ho natin na yan ay Hebrew literature yan. At merong katangian yan na sila lang halos yung mga Hudyo lang ang bihasang intindihin yan. No? Kaya ang pag-intindi ng parable ay kailangan maintindihan natin kung papaano naiintindihan ng mga Hudyo. Hindi kung papaano natin sila hindi kung papaano natin sila iniintindi or iniinterpret sa ating kapanahunan. Lalo pa itong ibibigay na parable ni Jesus Christ na ito po ay merong kaakibat na kultura. May nakapaloob na kultura diyan sa parable na yan. Na yun ay kultura ng mga Hudyo. So kaya medyo kakaiba talaga no ang paggumamit sila ng parable kasi una yung parable during their time sila lang ang gumagamit niyan. Sila lang ang merong ganyang klase ng literature sa kanila noon at ang parable ay ginagamit para mabigyan ng mas maliwanag na pagpapaliwanag kung ano ang gustong mensaheng iparating nung gumagamit ng parable. So balik ko tayo doon. So verse 1, sabi diyan, "Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom." Now, sa iba pong translation, yung 10 virgins na yan ay mga bridesmaid. No? So, tayo po, dahil nasanay tayo na pag nadinig natin ang babae ay virgin, ibig sabihin hindi pa siya nagkaroon ng sexual na karanasan, hindi pa siya nakipagtalik. Kaya sinasabi natin na siya ay virgin. Pero dito po kasi sa talatang ito, hindi ganoon yung ibig sabihin noon. Oh, dahil para kasi po bridesmaid ang ginamit diyan, basta ang kaugalian nila pag kami ikakasal, ang bridesmaid ay single, no? Single. Although sa kanila rin pong kaugalian, kapag ikaw ay single na babae at ikaw ay nagkaroon ng illicit sex, nakipagtalik ka sa hindi mo asawa, at ikaw ay nasa poder pa ng iyong mga magulang, ikaw ay dalaga pa, sa batas nila, meron hong karapatan na ang tatay ay patayin yung kanyang anak. Sa atin ngayon, pag tiningnan natin yung virgin, ang dating sa atin, isang dalaga na hindi pa nakipagtalik kahit kanino.
kaya virgin pa siya. Laging merong sexual orientation pag nadinig natin yung virgin. But in the real manuscript po kasi, it's a bridesmaid, which means single, no? Wala pang asawa. Now, yung number 10 in the Hebrew numerology, sa kanila po ang ibig sabihin niyan is whole. Ibig sabihin niyan ay complete. No? Now, dito sa parable na ito po yung sinasabi ko na hindi natin bibigyan ng kahulugan yung 10, hindi natin bibigyan ng kahulugan yung virgin. No, kasi yun nga po yung mga details na hindi natin dapat binibigyan ng kahulugan. Kasi pagka ganyan, nagbibigay na tayo ng kahulugan, nag-a-allegorize na tayo, binibigyan natin siya ng kahulugan na hindi naman yun ng kahulugan para doon sa kanilang kapanahunan at para doon sa nagbibigay ng parable. Naliligaw na tayo ngayon sa pag-intindi natin ng mga talata at kung saan-saan na napupunta ang pakahulugan natin. Kaya lagi ko nga pong sinasabi na kapag tayo ay lalo na sa ating mga tagapagturo, pag binasa natin ang talata, lalo na sa Tagalog, pag binasa natin sa Tagalog, wag ho natin right away ay bibigyan kagad ng kahulugan yon sa pagkaintindi natin sa Tagalog. Lalo pa nga itong mga parables. Kasi nga po, alam na natin yan, ang Biblia ay sinulat ng mga Hudyo para sa mga Hudyo. At ang lengguaheng ginamit diyan ay Hebrew at Greek, hindi Tagalog. Kaya kailangan naiintindihan po natin yon bago tayo magbigay ng tamang kahulugan doon sa mga talatang binabasa natin at itinuturo natin. So sabi diyan, ulitin ko lang po, verse 1, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So ibig sabihin, ang senaryo dito ay gabi dahil may dala-dala pong lampara at sasalubungin nila yung bridegroom o yung mapapangasawa ng babae, no? So ibig sabihin sasalubungin yung lalaki na ipapakasal doon sa babae. So wedding, no? Wedding ang ano po dito, ang senaryo dito. So now verse 2, now 5 of them were wise and 5 were foolish. So sa ibang translation po ay ang ginamit sensible. Now 5 of them were sensible. So pag sinabing sensible, yun po ang ibig sabihin nun, wise. So 5 sa kanila wise, 5 sa kanila foolish. So bakit ba? Bakit naging foolish yung mga foolish na yon? Sabi sa verse 3, those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Sa madalit salita, yung 5 foolish na na sinabi dito na 10 virgins or bridesmaid, yung dala-dala nilang ilawan ay wala silang dalang extra oil. Okay? May oil yung dala nila, may sindi yun, pero wala silang dalang reserve, wala silang dala-dalang extra. So ibig sabihin, yung 5 na tinatawag na wise, meron sa dalang extra. Oh, may dala silang extra. Verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Yun po, no? So ibig sabihin, yung mga wise may dala silang reserba. Kung sakaling maubos na yung laman nung ilawan nila, meron silang naka-reserve para hindi sila mawawala ng ilaw. So, yung pala, yung hindi nagdala ng extra, ang tawag sa kanila ay fool. Yung mga nagdala ng extra ay wise. Bakit to? Bakit naging wise yung may dalang extra at naging full yung walang dalang extra? Ibig sabihin,
yung susunduin nilang bridegroom ay hindi alam kung kailan darating. Kaya nag-anticipate yung 5 na wise na mag-prepare sila para kung ma-delay man, may extra sila. Yung 5, hindi nag-anticipate, hindi nag-prepare. Kaya kung ma-delay yung bridegroom, wala na silang ilawan, wala na silang oil. Kaya sabi dun sa verse 5, but while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. So ibig sabihin, hindi pa dumarating yung bridegroom, hindi pa dumarating yung susunduin nilang yung lalaki na ikakasal, no? Hindi pa dumarating na nagkaroon ng delay, nakatulog sila. Silang 10. So, wala pong masama doon sa kanilang pagkatulog na yon. Kasi yung 5 wise nakatulog din eh. Inantok at nakatulog. Yung 5 fool, inantok at nakatulog din. So madalit salita, walang masama doon sa pagkatulog nila na yon. Verse 6, and at midnight, a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming to go out to meet him. Okay? And at midnight, a cry was heard. Now, ito, katulad doon nito, doon sa istorya, may biglang pumasok na sa kalagitnaan ng hating gabi ay merong isang sumigaw, no? Na behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. So, yun po yung sinasabi ko kanina na yan ay mga pampalabok sa kwento para madaling maintindihan. Yan ay para mas maganda ang delivery ng kwento. Kaya hindi ho natin bibigyan ng kahulugan yung dumating na yon kumbaga ang description dito is a cry was heard or merong sumigaw, merong nagsalita. O, saan ang galing yon? Sino siya? Huwag na naong nating intindihin yun dahil hindi yun ang punto ng kwento. Huwag na nating pag-aksehan ng panahon para alamin pa kung sino yung bigla na lang sumulpot doon sa kalagitnaan ng gabi na yon. Okay? Hindi ho natin bibigyan ng kahulugan yon. Yun yung sinasabi ko na kapag ka-parable, hindi natin bibigyan ng kahulugan yung mga detalye na ganoon. Dahil sa kanilang literature po, ang parable ay ginagamitan ng ganon para pampaganda sa kwento. Pero hindi siya dapat bigyan ng iba pang kahulugan. Okay? So, kaya itong isang hindi na nga natin alam kung lalaki to or babae to no? Basta o bata o matanda, yun natin, hindi natin alam kung saan ang galing yan. Basta meron nung nagsalita, behold, the bridegroom is coming. So in the middle of the night, no, dumating yung bridegroom na iniintay nila, natutulog silang 10. Go out to meet him. Yun po yung instruction sa kanila. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Nagising silang 10, no? At binuksan, tinrim yung lamps nila. Ibig sabihin po, siguro nakamahina lang yung sindi, pagkatapos pinalakas, tinrim, no? Kumbaga pinalakas yung sindi para magliwanag. Siguro naka-low lang muna. Naka-low lang yung kanilang parang yung Petromax, di ba? Na ilolo yun naiyahay yun So ito naka-low kasi natutulog sila pero nakasindi. Tapos nung dumating, tinrim na nila para magliwanag. Pero do sa verse 8 po, and the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Yun na nga, no? Kasi wala silang dalang reserba, hindi nila alam kung kailan darating yung bridegroom. So, nag-iintay sila doon, medyo naka-low lang yung kanilang lamps, pero nung kanila pong tinrim na, pinalakas na yung apoy, ilagay na sa high, naubusan na sila ng oil. At nanghihingi sila ng oil doon sa mga wise. Sabi, give us some of your oil, for our lamps are going out. Verse 9, but the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you.
but go rather to those who sell and buy for yourselves. Now, alam mo natin, sa panahon nila, in the middle of the night, during midnight, wala na nagtitinda. Wala ka na mabibilan. No? So siguro po, maku-question natin dito, ibig sabihin, yung 5 na yon naging madamot. Ibig sabihin, naging makasarili. At naging selfish sila. So, papaano na yung itinuro sa kanila na you have to love one another and care for one another. Pero again, hindi ho kasi yan ang pinag-uusapan dito. Kaya hindi ho natin bibigyan ng kahulugan na gano'n yun. No, hindi natin bibigyan ng kahulugan na yung 5 madamot at hindi senior yung kanilang oil. Kasi hindi ho ang pinag-uusapan dito ay yung selfishness nung 5, kundi ang pinag-uusapan po dito is the wisdom nung 5. Kaya ang focus of the story is on the wisdom. Kaya nga tinawag silang mga wise. Kasi sila ay nag-prepare. Kahit anumang oras dumating yung bridegroom, hindi sila mawawalan ng kanilang ilaw sa kanilang lampara. Samantalang yung 5, kaya sila tinawag na foolish, kasi hindi nila alam kung anong oras darating yung bridegroom, pero hindi sila nag-prepare doon. So you see the connection po, ang pinag-uusapan pa rin natin, yung pong rapture at saka yung second coming. So kaya i-relate ho natin yung doon, itong parable na ito, na yung 5 ay nag-prepare para kahit anong oras dumating, handa sila. Kung anong oras dumating yung bridegroom. Yung 5, hindi sila nag-prepare, hindi naman nila alam kung anong oras darating pero hindi sila nag-prepare. So kaya naubusan sila ng oil. Ngayon nanghihingi sila. So kaya ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi yung madamot yung 5 dahil hindi nag-share doon sa 5. Kundi ang pinag-uusapan natin dito is yung wisdom nung 5. Okay? Kaya yun po ang kailangan makita natin dito. At ano hong nangyari? Sabi nila, humanap kayo ng mabibilan ninyo at bumili kayo para sa sarili ninyo. Pero alam din naman nila na in the middle of the night, wala ka nang mabibilan. Kaya nga yung mga wise, nagdala sila ng kanilang reserba eh. Kaya sila prepared eh. Naghanda sila doon dahil alam nila pag naubusan sila ng oil, wala silang mabibilan. No? So kaya nag-prepare sila. Yung 5 hindi. O di ngayon, nanghihingi sila doon sa nag-prepare. Okay? Now, dito makikita rin ho natin na hindi po maisasalba nung mga nag-prepare yung mga hindi nag-prepare. Okay? Kailangan meron talagang individually mag-prepare sa anumang oras dumating yung bridegroom, prepared ka. At yung hindi nag-prepare, hindi mo dito sa story natin, hindi mo siya maililigtas, hindi mo siya masisave, hindi mo siya matutulungan pagdating sa mga oras na yon. No? So let's move on. Sabi po sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. So nagbaka sakali pa rin yung 5 na may mabilan eh, no? And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Okay? So kaya yung 5, nagbaka sakali may mabibilan, umalis sila. Yung 5, dahil prepared sila, dumating yung bridegroom, handa sila, and then now, sinama sila doon sa wedding. Pagkatapos po, doon nasa loob na sila ng wedding venue, nilock na yung pinto. Verse 11, afterwards, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. No? Kaya bumalik sila. Di natin alam, di rin sinabi sa atin dito kung may nakuha silang oil. Pero ang ano po dito, ang assumption dito, dahil alam ng mga Hudyo, wala ka mabibilan ng oil.
Wala kang mabibilan in the middle of the night. Wala kang mabibilan. Okay? So, afterward, the other virgins, yung 5, came also saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Wow! No? Sa ano natin nadinig yan? Yang mga talata na yan, Lord, Lord. No? Ano po ang sa ano natin nakita yan? Yan po ay nakita natin sa Matthew chapter 7 sa verse 21. Ano po ang sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21? The same, no? Sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Did we expel demons in your name? Didn't we perform many miracles in your name? Then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you workers of lawlessness. So, you see mga kapatid, the same, no? Na ito ang narinig natin dito sa parable na ito. Sabi, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Now, kung natatandaan nyo po, yung nakaraan na tinalakay natin sa chapter 24, meron pong 2 servants doon. 2 leaders, no? Yung isa po ay iniwan sa kanya yung mga tauhan at yung leader na ito, ang task niya o ang trabaho niya ay pakainin. Yun lang yung task niya, pakainin yung mga iniwang mga tauhan sa kanya nung amo niya. Yung isang servant, yun din ang trabaho na binigay sa kanya pero hindi niya ginawa. At ang sabi niya, hindi naman babalik agad yung amo kong yan, matatagalan pa yan. Kaya ang ginawa niya, nakipag-inuman siya, hindi niya ginawa yung trabaho niya, hindi niya pinakain yung mga tauhan nung amo niya at nagpasarap siya sa buhay. Total, sabi niya, matagal pa naman darating yung amo ko, hindi man darating yan. So, nakita natin na yung pong yung pong pinag-iwanan na ginawa yung kanyang trabaho habang wala yung kanyang amo ay of course ni-reward siya, at yung isang pinag-iwanan sa mga tauhan at hindi niya ginampanan yung trabaho niya, siya po ay pinarusahan. Now, dito naman makikita natin na 10 virgins naman, no? Mga bridesmaid. 5 ay ginampanan yung kanilang trabaho, yung 5 ay hindi nila ginampanan yung kanilang trabaho, hindi sila nag-prepare. So, pag tiningnan natin doon sa unang parable na pinakita po sa atin, yun ay para sa mga leaders. Kasi ginawa ho silang leader doon sa mga tauhan At ang trabahong ibinigay sa kanila, pag tiningnan natin, iisa lang ang trabahong binigay sa kanila Pakainin mo ang mga tauhan ko ng nasa oras. At ginampanan yun ng isang leader. Yung isang leader, yun din ang trabaho, pakainin mo ang aking mga tauhan. Pero hindi niya ginampanan, nagpasarap siya sa buhay niya. Dito sa 10 virgins, hindi sila mga leaders. Sila naman ay mga followers. 5 ay nag-prepare dahil susunduin nila yung bridegroom, kailangan nila ng ilaw, hindi nila alam kung anong oras darating, kaya kailangan preparado sila kahit anong oras dumating. Yung 5, dinala yung yung enough lang. No? Hindi sila nag-anticipate na mauubusan sila, hindi sila nag-prepare, sa madalit salita. So makikita po natin dito sa Matthew 24, sa Matthew 25, na merong yung una po ay 2 leaders na merong specific task na ibinigay ang kanilang master, at dito naman sa bridegroom meron din silang specific na task na pinagawa. Sunduin, magdala sila ng ilawan. So, kaya titingnan natin,
mga kapatid, leaders at saka followers. So, ang ano po ay parehas merong responsibilidad. Hindi po ibig sabihin dito ay mas mababa yung trabaho ng mga 10 virgins dahil sila ay mga followers, mas mataas yung trabaho noong pong mga leaders na pinag-iwanan doon sa mga papakaining mga tauhan ng kanilang master. So ang tinitingnan po dito ay yung kanilang faithfulness sa kanilang pagtatrabaho. So, ano po ang moral of the story pag tiningnan natin ito? At saka yung dalawang leaders na pinagbilinan do sa mga tauhan ng kanilang master na pakainin. What is the moral of the story po dito? It is to stay alert. No? To stay alert. Kaya sabi po do sa verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. No? Watch therefore. So be alert, stay alert. Yun po yung moral of the story, na maging handa. Kaya yun po yung point ko. Parable ito, hindi natin bibigyan ng kung ano-anong kahulugan yung mga yung ano po, no, yung mga detalye ng parable. Kundi ang point lang na dinadrive ng Panginoong Hesus dito sa kanila is for them to stay alert. Actually, binanggit na ho yan doon sa mga naunang talata to stay alert. So, now, kaya sabi niya diyan, watch. Therefore, magmatsyag ka, magbantay ka. Ibig sabihin, huwag kang tutulog-tulog. Kung ano yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos, no, ay gawin mo. So, hindi pwede po na sa time na ito, kung ilalapat natin ngayon sa time natin, may ministry na ibinigay ang Diyos sa iyo. Then be faithful in doing your ministry. Hindi ka pwedeng magpatulog-tulog, hindi ka pwedeng magpabanjing-banjing, hindi ka pwedeng magpabaya, no? Hindi mo pwedeng ineglect dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoong Hesus, kailan mangyayari ang rapture, or hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay. Kaya wala ka dapat sasayanging oras, dapat lagi kang prepared. Anumang oras dumating ang kamatayan sa buhay mo, prepared ka. No? Prepared ka na pag namatay ka sa kabilang buhay, ira-rapture ka ng Diyos. Di ba? Prepared ka. At kung ano man po yung ministry, maliit o malaki, walang maliit o malaki, ang tinitingnan ng Diyos ay yung pong pagsunod natin. Whether you are a leader or a follower, ang tinitingnan ng Diyos doon is yung pagsunod. Yung pag-prepare natin at paghahanda natin sa kanyang muling pagbabalik or sa rapture or sa kung tayo man ay pumanaw na. So ang tinitingnan po ng Diyos doon ay yung preparedness natin, yung faithfulness natin. So now, kung napansin niyo po, no, ang isa sa mga, kasi sabi doon sa dulo, for you know neither the day is coming. Kadalasan, pag ini-interpret ang parable na ito, ang laging mababasa natin pangkaraniwan, yung bridegroom na iniintay nila ay inihahambing nila na yun ay si Jesus Christ. Kasi nga naman, madalas mababasa natin sa Bible na lalo sa Revelation na si Jesus Christ ay siya yung groom, no? Siya yung groom, siya yung magpapakasal sa church. Kaya dito sa Matthew chapter 25, yung bridegroom dito ay laging ini-interpret na si Jesus Christ yun. Yung bridegroom na iniintay, na susunduin, na darating. Di ba? Yun ang laging pangkaraniwan na ini-interpret itong Matthew 25 na ito, yung verses 1 to 12 na yon. Pero, pag tiningnan ho nating mabuti, hindi ho si Jesus Christ yung binabanggit na bridegroom doon. Bakit ko po nasabi na hindi si Jesus Christ yung binabanggit na bridegroom? Kaya wag ho nating i-equate
dito sa Matthew 25 na yung bridegroom doon, si Jesus Christ yun. Okay? Kasi, sasabihin natin, kasi sa verse 13 ang sabi, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Well, yung verse 13 po, yung Son of Man, si Jesus Christ yan. Pero yung bridegroom dun sa parable, okay, yung bridegroom dun sa parable, hindi po si Jesus Christ yun. Bakit? Balikan ho natin. Balikan ho natin para makita ninyo kung saan nagsimula. Yan. Ano po ang sabi sa verse 1? Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So immediately, ang interpretation natin doon sa bridegroom, si Jesus Christ kagad yun. Pero ang sabi po dyan, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Hindi naman no sinabi dyan eh, then the Messiah shall be likened. Di ba? Sinabi dyan, then the kingdom of heaven. Meaning to say, ang binidiscuss po dito is the principle on how the kingdom of heaven operates. So madalit salita, yung bridegroom po dito is general in terms. Hindi po siya immediately si Jesus Christ yun. Remember, ito po ay parable. Okay? Kaya general yon, yung bridegroom na yon, general yon. Kung bakit 10 virgins ang susundo para dun sa susundo dun sa bridegroom, we do not know. Maaring part ng kultura nila yan na 10 yung susundo. At not necessarily virgin. Dahil sa original manuscript po, sila ay mga single na babae. Okay? Walang binanggit po doon na sila ay mga virgin. Inassume lang po ito na sila ay mga virgin pero sila ay bridesmaid. Ngayon, pagka bridesmaid ay single. Yun po yung ano doon. So dahil single, inassume na lang na sila ay virgin. At ito po ay pangkaraniwan nilalagyan ng title na The Parable of the 10 Virgins. Okay? So again, ulitin ko po. Kaya yung bridegroom dito is general po yan. Ang term na yan. Hindi yan wag nating i-interpret na yung bridegroom na yan si Jesus Christ yan. Kasi sabi nga doon sa verse 1, then the kingdom of heaven. Hindi po sinabing, then the Messiah shall be likened to 10 virgins. Okay? So, maliwanag po yan mga kapatid. Na balik ko tayo doon sa ano natin. Verse 13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Now, that's not part of the parable anymore. That is the conclusion, no? Noong binigay niyang parable. Kumbaga, that's the meaning nung parable na yon. Yun, inirelate niya na ngayon sa kanyang sarili, yung kanyang muling pagbabalik. Okay? So, kaya medyo nakakalito talaga ang parables, no? Kaya marami talaga ang nag-i-interpret po niyan na kung ano-ano ang binibigay na interpretation kasi nga lahat ng detalye nung parable ay binibigyan ng kahulugan, which is hindi dapat. At makikita rin natin na minsan 3, 4, 5 iba't ibang kahulugan ang parable. Pag nagkaganon na po, mali na yon. Dahil ang parable nila nung time na yon, iisa lang ang point noon, which is the moral of the story. Kaya yun ang hinahanap nila doon. Ano yung moral of the story? No? Isa lang po yun, hindi 2, hindi 3. Okay? So, kaya napansin natin, no, mga kapatid, na ang pinag-uusapan dito pa rin ay yung second coming, yung rapture and the second coming. So, in conclusion, ang lesson ho natin dito is we must be prepared. We must stay alert. And while waiting for the rapture or waiting for our death, then we should remain faithful doon po sa task na ibinigay sa atin ng Diyos. Katulad do sa akin, ang aking pong task, ang aking pong responsibilidad ay ituro ang salita ng Diyos.
then I have to remain faithful sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan maging masipag ako dito, hindi ako tutulog-tulog, hindi ako magpapabaya. Kailangan gampanan ko ang tungkulin na ito na iniatang ng Diyos sa akin at gawin ko ito sa katawan ni Kristo o sa church. No? Ito ang aking responsibilidad. Hindi ako pwedeng magpatulog-tulog, magpabanjing-banjing at ano po ito, to take it lightly. I have to take it seriously at habang iniintay ko ang rapture or habang iniintay ko ang second coming, which hindi natin alam, although yung sabi ko na nga po yung second coming is for the Jew, habang iniintay natin yung rapture, syempre lahat tayo gusto natin rapture na lang, no? Kung maaari lang, Lord, rapture na lang. Wala nang mamamatay sa amin, pero alam mo natin hindi ganoon. Maaring meron pong papanaw sa atin pero hindi natin alam kung kailan. So ibig sabihin, kailan man tayo abutin ng kamatayan o abutin man tayo ng rapture, tayo po ay ready, tayo ay prepared, no? Tayo po ay naglilingkod sa Diyos at tayo ay alerto sa lahat ng oras. So, hanggang dito na lamang po mga kapatid. I hope we have learned something from this. Dahil kung napansin niyo yung verse 14, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. Again, ano po ang sabi ko? Pag ang talata ay sinimulan sa for the kingdom of heaven is like, no? So ibig sabihin, pangalawang parable ito. Okay, makikita ho naman natin kung ano ibig sabihin niyang parable na yan. Do sa verse 14 na yan. Okay, yung sinimulan na yan. Alright, so dito na lamang po, my time is up. Tayo po ay magsasara sa panalangin at I think ang